Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Sa araw na ito, naniniwala po ako na naihanda na ng Panginoon ang ating mga puso para po sa napakagandang mensahe niya. At ngayong araw po na ito, tayo po ay magsasalo-salo sa makapangyarihan at banal na salita ng ating Panginoon na naniniwala po ako na ito yung kailangan natin, na ito yung babago sa buhay natin. So tayo po ay nasa huling topic na dito po sa unang buwan ng taon na ito. I hope na tayo po ay pinagpala ng Panginoon at naniniwala po ako mga kapatid na kung saan hindi pa tapos ang Panginoon, simula pa lang ng taon na ito, dahil naniniwala po ako that the Lord is preparing you for something great. Kahit na may mga challenges sa ating buhay, kahit na may mga battles sa ating buhay, ang kagandahan nga may preparation na ginagawa sa atin, may preparation na kung saan inihahanda tayo ng ating Panginoon. Pasimula pa lang po tayo nitong taon na ito. Hindi pa po tapos ang ating first quarter ngayon, but naniniwala po ako na kung saan marami ng tinuturo ang Panginoon, marami ng ginagawa ang ating Panginoon. So I hope na patuloy na maging magandang sisidla ng ating mga puso para sa Kanyang salita. Tandaan po natin, the reason why tayo ay tinuturuan ng Panginoon dahil gusto niya tayong tulungan para dun sa magandang plano niya sa ating buhay, mapangyari iyon. So let's get started. Alam niyo po, sinabi that during the pandemic, marriage counselors report more couples are calling it quits. Ito nga po mga kapatid, yung mga pag-aaral na sinasabi, magkasama pero magkahiwalay. Nung pandemic, magkakasama daw yung magpapamilya, pero why they miss each other? Pwede palang nami-miss mo yung isang tao kahit na lagi kayo magkasama. Kasi wala yung components doon ng isang relationship. Wala yung components doon ng isang healthy na relationship. Kung kailan pa daw nagkasama-sama, kala ko ba ang kulang natin dito ay time? Tama naman time, kasi pwedeng magkasama pero walang time. Kaya nga, mas maraming naghihiwalay nung panahon ng kasagsagan ng pandemic, pero magkakasama naman. At alam niyo po ba, sinabi po ng isang feng shui expert sa CNN Philippines on January 4, 2022, before nagsara ang CNN Philippines, sinabi doon that the year 2022 is a year of separation. At sinabi din po mga kapatid on December 2022, noong 2023 naman, sinabi po sa The Daily Guardian that it is sad to admit, but 2023 was definitely the year of breakups naman. So yun po mga kapatid, sa kasagsagan ng pandemic, ganito yung mga predictions ng iba, ganito po yung mga sinasabi ng iba, at yung iba naman, prediction lang, yung iba naman, may mga dahilan sila kung bakit sinabi doon. Kasi may mga sikat na personalidad na talagang naghihiwalay na. 2021, 2022, 2023. At alam niyo po ba, according sa, ano ba nagiging epekto nito? Ano ba nangyayari sa mga ganitong sitwasyon? Alam niyo po ba, according to UP Population Institute, na kanila pong pinablish on November 7, 2022, that 1 in 3 Filipino youth grew up without both parents. 1 in 3 Filipino youth grew up without both parents. At sinabi nila, the most common reason for not being raised by both parents include any parent walking away or working away. Kaya walang nagre-raise na magulang sa kanila kasi nagtatrabaho yung magulang nila sa malayo. 45% po ng mga Filipinong ito na hindi ni-raise up ng kanilang mga magulang kasi mga magulang nila ay malayo at nagtatrabaho. Yun po yung number 1. At yung number 2 po, mga kapatid, is because of marital separation, 38%. At panghuli lamang po yung mga anak, mga kabataan na kung saan walang magulang dahil namatay yung magulang, 17% lang po yon. So number 1 dito, yung malayo yung magulang, separated sa kanila, at nagkaroon ng marital separation, yung kanilang mga magulang, 1 in 3 Filipino youth grew up without both parents. So masakit po ito. Alam naman natin yung mga
epekto nito sa isip, sa puso, sa katawan ng isang tao. Pero may mga bagay po talaga, mga kapatid, na hindi natin maiiwasan. May mga bagay na kung saan hindi naman ikaw, maybe yung dahilan. O pwede rin na ikaw yung dahilan. Pero pwede rin hindi ikaw yung dahilan. Ito yung pangyayaring natural sa buong mundo. Kaya nga ito yung makikita natin ngayon. Makikita natin sa pag-uusapan natin ngayon na natural talaga siya nangyayari. Pero hindi porket natural na nangyayari sa kanila, mangyayari na rin sa iyo. Nakuha po natin yun. Hindi porket natural. Diba, hindi porket na natural na nabaon sa kahirapan ng isang tao ang community mo, ganun na rin ang mangyayari sa iyo. Hindi porket nakatira ka sa third world country, ang pamumuhay mo pang third world na rin. You can transform your life. You can be different. Pwedeng mangyari yon. Kaya lang ang tanong, sa kabila ng mga separations na ito, sa kabila ng mga matinding kalungkutan na ito, paano natin mapagtatagumpayan ito? Ito po yung pag-uusapan natin ngayon. I want you to open your Bible with me in Ruth chapter 1, verses 16 through 19. Ruth chapter 1, verses 16 through 19. Verse 16, but Ruth replied, by the way, ito na yung nangyari na, mamaya, sasabihin ko po, yung mga dilubyong nangyari sa kanila. Nandudun pa lang sila sa Bethlehem noon, umalis sila sa Bethlehem papuntang Moab. Ito yung mga nangyari sa kanila. Puro separation sa nangyari. Yung iba natural talaga na separation. Pero yung iba by choice na separation. But Ruth replied, sinabi niya sa kanyang biyada na si Naomi, don't ask me to leave you and turn back. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people, and your God will be my God. 17, wherever you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord punish me severely if I allow anything but death to separate us. 18, when Naomi saw that Ruth had her heart set on going with her, he gave in. 19, and so the two of them traveled on together to Bethlehem. So napansin niyo po mga kapatid, yung story po na ito mga kapatid is the story of Ruth and Naomi. Nung nagkaroon po ng matinding famine sa Bethlehem, umalis ang mag-asawa na Elimelech at si Naomi. From Bethlehem, isang lugar na kung saan sumasamba sa isang Diyos. Dahil sa matinding tagutom, umalis sila doon at pumunta sila sa lugar na kung saan sumasamba sa maraming Diyos. Pagan na nation. Yun po ang Moab. At doon po mismo sa Moab na yon, na kung saan pinuntahan nila, na akala nila yun ang solusyon. Ang ganda pa nito minsan. Sa ibang pag-uusap natin. Lalo na, di ko pa yata na ituro yun, what matters less, what matters more, what matters most pagdating sa pagpasok sa relationship. Dito rin, sa passage na ito. At yung akala nila na solusyon, doon nangyari yung matindi rin dilubyo sa kanilang buhay. Doon po namatay si Elimelech, ang asawa ni Naomi. At yung mga anak po ni Naomi at Elimelech na sina Malon and Kilion ay nag-asawa po. Kay si Malon, napangasawa niya yung Orpa, at si Kilion naman, napangasawa niya si Ruth. At ang nangyari, yung mga asawa din ng mga babaeng ito naman, na anak ni Naomi, sumunod sa kanilang tatay, namatay din. And Naomi is left alone, bitter and heartbroken. Nakapag na-develop po kay Naomi yung pessimistic na view ng buhay. At sinabi niya sa kanyang mga daughters-in-law na magbalot-balot na sila at umalis na sila. There's no reason for them to stay with her around. And Naomi see no hope for the future, no hope for marriage, even for the two young ladies na sina Orpa at Ruth. Wala siyang nakikitang magandang buhay at magandang bukas na magkakasama sila. At ang nangyari, one daughter-in-law lives, na si Orpa. Sabi sa inyo may hiwalayan na kung saan by choice. At may hiwalayan na kung saan necessary. At may hiwalayan na kung saan wala kang magagawa. That you have no choice. Like death,
Pero yung kay Orpa, by choice ang nangyari. So, mapapansin natin yung balanse ng buhay sa mundo. At hindi naman porket nabigo yung iba, ay mabibigo ka na rin. At dito mapapansin natin na si Ruth, siya naman ay nag-remain. So dito sa kabilang side na ito, makikita natin na pwede palang mag-iba ang kwento. Sa kabila ng maraming hindi magagandang kwento. So dito, mapapansin natin that it didn't matter how uncomfortable the journey was going to be pagdating kay Ruth. It didn't matter whether there was going to be food to eat. Ruth was determined to stick with Naomi. So ito po yung kwento na kung saan pang-iba ng perspective sa buhay. Nakakala natin, porket natural na nangyayari sa mundo, porket kinaugalian na mangyari, ay mangyayari din sa atin. So naniniwala ko na ang story na ito ay magbibigay ng tatag sa bawat relasyon, anumang uri ng relasyon yan. Katulad nito, sila ay magbiyanan. Tapos ginamit pa yung biyanan niya para sa napakagandang love story ni Ruth. At sa iba't ibang story ng relationship, malaki ang maitutulong sa atin ito. Sa kabila ng mga baklasan, hiwalayan, ng mga ayawan. Iba't ibang naman ng kadahilanan. Pero naniniwala ako magbibigay ito ng pag-asa at tutulungan tayong lahat ngayong araw na ito. So join me in our message today entitled The ABC of Unbreakable Relationship. Pag sinabing ABC, it means basic. Na kapag tinanggal mo to, itong basic na ito, ay hindi mag-work out ang isang bagay. Basic yet crucial na mga bagay when it comes to unbreakable relationship. At naniniwala ko, kaya mo mapapakinggan ito ngayong araw na ito dahil kakausapin ka ng ating Panginoon. Pwedeng mag-iba ang kwento ng buhay mo. Pwedeng mag-iba. So the ABC of unbreakable relationship. How to build an unbreakable relationship? Paano ba tayo magbibuild ng isang unbreakable na relationship? Yung kay Orpa, by choice yon. But yung kay Naomi, by choice din. Ang nangyari, so may mga bagay, sinabi ko nga, may separation na natural. Wala kang magagawa doon, like death. Wala naman tayong magagawa doon. At may mga bagay na kung saan, by choice. So dito sa passage na ito ay by choice. Pwede ka pa rin pumili. Hindi natin sinabi na pag sinabing unbreakable, na wala na talaga, na wala, habang buhay. Siyempre, may death naman na tinatawag. At may libro nga akong nabasa na necessary endings. Because good things begin when bad things end. May mga bagay na kung saan kinakailangan kang i-end para gumanda lalo buhay mo. Pero may mga bagay na kung saan unnecessary. Hindi makakatulong sa iyo ito. Baka makasanayan mo ito at makawasak lang lalo ng buhay mo. But the choice is yours. How to build an unbreakable relationship. Lahat po tayo dito mga kapatid, vulnerable tayo. At marami akong nakausap na akala nila, unbreakable na yung kanilang relationship na ganito ang mangyayari na hindi nila akalain. Hindi nila akalain, 30 years na nagsasama yung mga magulang nila. 40 years na nagsasama yung mga magulang nila, doon pa naghiwalay. Di ba, ang tawag doon, gray hair divorce? Pataas, yun na number 1 ngayon, pataas ng pataas. Akala nila mga bata lang naghihiwalay. Yung pala ngayon, the more na umiidad ang tao, the more na prone. Pagdating sa separation. So lahat po tayo dito mga kapatid, vulnerable tayo. But it's our choice. Kaya nga napakaganda ng ating pag-uusapan, how to build an unbreakable relationship. Itag mo na yung mga kasama mo, i-share mo itong video na ito. Naniniwala ko na hindi lang tayo ang pagpapalain ng Panginoon, kundi ang bawat isa. Number 1, letter A, the ABC of unbreakable relationship. Basic yet crucial na mga bagay na dapat mong gawin for you to build an unbreakable relationship. Number 1, verse 16, but Ruth replied, sinabi niyang ganon, don't ask me to leave you and turn back. Di ba, hopeless na yung kanyang biyanan. Hopeless na si Naomi. At yung isa nga, talagang by choice, iniwanan na siya. Dahil may mga natural na pangyayari na iniwanan siya katulad ng asawa at mga anak ni Naomi. But sinabi ni Ruth, don't ask me to leave you and turn back. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people and your God will be my God. How to build an unbreakable relationship? Number 1, adjust.
dapat matuto kang mag-adjust. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Sanay ito sa pagan na nation, si Naomi. Sanay sa ganung pamumuhay. Pero handa siyang sanayin ng sarili niya. Kung saan namumuhay si Naomi at kung saan bansa siya at kung sino ang Diyos na kanyang sinasamba. Remember, mahirap mag-advance. Ulitin ko, mahirap mag-advance ang relationship na hindi marunong mag-adjust. Hanggang mansari ka na lang, maniwala ka. Pag di ka nag-adjust, baka yung iba, daysari na lang. Paikli na ng paikli. Baka hindi ka makaabot ng anniversary. Hindi ka tatagal. Mahirap mag-advance kung gusto mo pang more anniversaries to come. O kaya more, alam mo yon, masasaya. And even matagumpay, hindi man laging masaya, na pagsasama, dapat marunong kang mag-adjust. If you want to build an unbreakable relationship, know how to adjust. By choice ito. Pinili niyang mag-adjust. Now, paano ba mag-a-adjust? First, be flexible. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Flexible. Di ba maraming mga manggagawa ngayon, gustong-gusto na yung flexible na uri ng trabaho? Pati nga school ngayon eh. Ako, personally, pinili namin dun sa school na pag-aaralan ng mga anak namin ay flexible. Kaya nga, tuwan-tuwa kami nung meron program na ganito yung school nila. May physical, pwede kang mamili. May online, pwedeng mamili. At pwede ring hybrid. Pwedeng mamili. It's up to you. Kaya kahit nasa ibang bansa, yung mga magkakaklase, kahit na nasa ibang lugar, it's up to you. Kasi may kanya-kanyang pinagdadaanan o kaya may kanya-kanyang konteksto yung bawat tahanan. So panalo ka talaga pag flexible ka. Sa dami ng school na nagsasara, sila mamamayagpag. Napaka-importante ng flexibility. So show your love by being flexible. Pwede ba ipakita mo yung pagmamahal mo sa pagiging flexible? Hindi kasi pwede lagi yung, ito kasi ako eh. Ito kasi ako eh. Ito kasi nakasanayan ko eh. Ikaw sinasabi mo yan. What if sabihin din sa'yo ng isang tao yan? What if, alam mo, minsan selfish ang tao yun. Kasi ito ako eh. Kasi ito ako eh. What if, ito kasi nakasanayan ko eh. What if yung sinasabihan mo, sabihin niya rin ganun, kung sabihin ko kaya sa'yo, ang nakasanayan ko, ganyan din. Kaya lang, natututo lang ako mag-adjust sa'yo. Wala na mangyayari sa relationship natin. Pag hindi tayo pare-pareho marunong mag-adjust. So napaka-importante, dapat marunong kang mag-adjust. Hindi pwedeng ito kasi ako, ito nakasanayan ko, wala ka pa sa eksena ng buhay ko, ito na ginagawa ko, teka lang, pumasok ka sa isang mundo. Dahil pumasok ka sa isang mundo, ibang mundo yun, maniwala ka. Kaya nga makinig kang maigi dito, kapag hindi ka flexible, hindi ka pwedeng magmahal. Kapag hindi ka flexible, hindi ka pwedeng magmahal. In fact, kahit saan bagay, kapag hindi ka flexible, walang mangyayari sa atin. Kapag hindi ka flexible sa buhay, may iba't ibang mga environment kang papasukin, may iba't ibang mga uri ng tao ka na kung saan makakasalamuha. Hindi lahat ng tao introvert. Hindi rin lahat ng tao extrovert. So ako dati, ako yung extreme na side. But sinabi sa akin ng psychologist na leader namin dati, sa camp, hindi na mababago yung personality yan. God-given yan. Makakabuti sa'yo yan. Binigay sa'yo ni Lord yung personality yan. Dahil unique para sa'yo yan. Diyan ka magtatagumpay. But you don't need to be extreme. Yes, gift mo yan. Kasi hindi lahat kayang umupo sa isang sulok ng matagal. Yung iba parang laging sinisilihan. Yung buong katawan. Hindi mapakali, hindi lahat ng tao ganyan. So you have to embrace your personality, but not to the extent na yung same na strength mo, maging same na weakness mo. Yung same na strength mo, ayun din yung same na
na strength na kung saan pwedeng magwasak sa'yo. So kinakailangan, matuto ka rin maging flexible. So nung napasok ako sa leadership, buti na lang, bago ako napasok sa leadership ng church noon, may mga trainings kaming ganon. Paano ko ba pakikisamahan itong mga ganito? At hindi laging, paano nila ako pakikisamahan? Kahit hindi sa leadership kahit sa buhay. Napaka-importante. So be flexible. Be flexible. Ulitin ko, kapag hindi ka flexible, hindi ka pwedeng magmahal. Mahihirapan ka lang at mahihirapan lang sila sa'yo. If you're not flexible, you are breakable. And if you are not flexible, you are disposable. Kapag hindi ka flexible, breakable ka. Napansin mo po, yung isang bagay na kung saan hindi mo nabibend. Kaya nga may kasabihan, it is better to bend than to break. Sikreto ng mga gwapo. Hindi, sikreto po yan, matatagumpay na relationship. Yung mga tumagal, tanungin niyo po sila. Perfect ba yung partner mo? Perfect ba yan? Yung kasama mo, no. Pero sa panahon na hindi maganda yung sitwasyon namin, it is better to bend than to break. So napaka-importante po nito mga kapatid. Kapag hindi ka flexible, ikaw ay breakable. At kapag hindi ka flexible, disposable ka, kaya maraming madali tanggalin sa trabaho. Why? You're not flexible. Hindi pwede kasi yung nakasanayan kong tao, nakasanayan kong lugar. Hindi, iba nga ito eh. Iba nga yung lugar na pinuntahan mo, so be flexible. Pangalawa, be teachable. Kung gusto mong mag-adjust, matutong mag-adjust kapatid, be flexible. Pangalawa, be teachable. Sinabi, I will go wherever you live. Kung saan ka titira, doon din ako titira. At ang mabigat nito, ito, your people will be my people, and your God will be my God. Alam naman natin ang Israel. Bata pa lang yan. Educated na yan pagdating sa Torah. Paano nyo sasambahin si Lord? Paano kayo makikitungo sa bawat isa? Parte ng kanilang educational system ito. So she's willing to learn. She's willing to learn from these people, from these new people and this new God. Pero imuhanda siya. Ang tanong ngayon, willing to learn ka ba? Yes, hindi perfect. Dapat maglagay tayo. Kaya nga, the greatest room is the room for improvement. Yes, mahirap. But the question is, hindi dahil sa perfecto. It's not about perfectionism. But ang tanong dito, are you willing to learn? Your people will be my people and your God will be my God. May ibang mga tao, saka lang nila na-realize yung importansya ng adjustment nung sila ay nagtrabaho, lalo na nung sila ay nag-asawa. Hindi pala pareho yung approach kapag single ka at may asawa ka na. Hindi pala siya pareho. Hindi pa din pala parehas na approach kapag ikaw ay, sabihin na natin, pangkaraniwan na member ng isang church, at kapag ikaw ay naging leader na at naging pastor na. Hindi pwedeng yun. But parang lahat ako nakikita? Syempre, public figure ka, sabi ko eh. Good talaga yun. Lahat na lang nakikita ako. Syempre, vlogger ka eh. Anong expect mo? Ganun talaga yun. But the question is, are you teachable? Handa ka bang matuto sa bagong environment mo? Handa ka bang matuto sa bagong pamilya na mayroon ka? Handa ka bang matuto sa mundo na kinalalagyan mo ngayon? Na kung saan very different sa mundo na kinalalagyan mo dati, sa pamilya mo, o kaya sa mundo ng pagiging single mo, o kaya sa mundo ng pagiging estudyante mo, at ngayon nagtatrabaho ka na. Sa mundo na kung saan, katulad dati na ikaw ang binibigyan, ngayon ikaw na nagbibigay. Dati sila nagpaparaya sa'yo, ngayon ikaw na magpaparaya dahil magulang ka na. Handa ka bang matuto? If not, sandali lang yan. Hindi yan magtatagal. So how to build an unbreakable relationship? Sa mga matatagal na magkakaibigan dito, sa mga matatagal na magjowa dito, sa mga matatagal na dito sa relationship, alam nyo kung gaano ka-importante ito. Iba siya. Iba ikaw. Ang ginawa mo lang, nag-adjust ka lang. At nag-adjust lang siya sa'yo. So, adjust. Remember,
Someone said that life is a continuous process of adjustment. Life is a continuous process of adjustment. Hindi mahihinto ang buhay sa pag-a-adjust. Why? Because life keeps on changing. The only constant in this world is change. Pabago-bago ang buhay natin. Kaya kapag hindi ka nagbago, mapag-iiwanan ka. Kaya yan ang lagi kong sinasabi sa mga leaders, kahit dito sa church. May mga kinausap nga ako noong nakaraan eh. Sabi ko, talagang trabaho ng leader yun. Kasi pag nahihirapan na yung mga kasama mo minsan, ang tendency daw, babalik yan. Para mga Israelita, gusto laging bumalik sa Egypt. Yung digital ka na, babalik ulit sa analog. Kasi nahihirapan. Laging, buti pa sa Egypt, mag-Egypt na lang tayo. Kaya lang, mapag-iiwanan ka dyan. Oo, okay din gumamit ng kalabaw kapag nagtatanim. Kaya lang, wala na. Milya-milya mapag-iiwanan ka pag bumalik ka dyan. Nagbabago ang panahon, hindi pwedeng hindi ka nagbabago. Nagbabago ang taon. Kaya nga dapat ang tao nagbabago rin. Kasi pwedeng nagbabago ang taon, pero ang tao napag-iiwanan siya kasi hindi siya nagbabago. So life is a continuous adjustment. Dapat adjust ka ng adjust. Sa bagong taon, sa bagong mundo, nasa new normal tayo, mag-a-adjust ka na naman. Sino po sa inyo dito, you hate Facebook dati? Hate mo talaga yung internet? Yung iba nga sa inyo dito pambira naman. 50 anyos ka na, ngayon ka lang natutong mag-email eh. Kung maaari lang, ayaw mo talaga, namumuhi ka dyan. Kaya lang, kailangan mo. Pag nag-ABC, yung mga seniors dito. Recently ka lang natuto nito, hindi mo nga alam yung mga .com dati. O ba't kinaya mo? Kasi nag-adjust ka. Kuha mo yung kapatid. So how to build an unbreakable relationship? Number 1, adjust. First, be flexible. Second, be teachable. Dapat willing to learn. Sige, pasensya na, naging ganito yung response ko, but don't worry, I'm willing to learn. But di panalo ka. Panalo kayong dalawa. Number 2, Ruth said to Naomi, do not say, I must leave you. I will go with you wherever you go. I will live wherever you live. You belong to Israel's people. I will belong to them too. Your God will be my God. How to build an unbreakable relationship? Letter A, adjust. Letter B, blend. I will belong to them too. Your God will be my God. Big sabihin ng blend, mix with another. Merge with another. Para nang sa gayon, hindi masyadong magkaiba. Pipiliin mo talagang mag-mix, pipiliin mo talagang mag-merge. Merge also means form a harmonious combination. Hindi nag-merge ka, tapos panggulo ka naman. Panira. Ibig sabihin, nag-blend. Napansin mo yon? Tignan nyo po. I will belong to them too. Your God will be my God. Blend. First, it means personal involvement. Sabi niya, don't ask me to leave you and turn back. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people and your God will be my God. So Ruth was telling her, you're not in this alone. Wherever you go, whatever happens to you, I'll be there. You'll always have someone at your side. Sasamahan kita. Kung may nang iwan sa'yo, hindi kita iiwan. Sinabi niya dito, at handa akong maging katulad nila. Handa akong maging Diyos yung Diyos mo. Uy, big statement yun. Hindi pala sinabing, sige, okay lang yan, magkaiba tayo. Diyos mo 3, Diyos ko 1. Ngayon, kung mahal mo talaga, willing ka ba na mag-blend sa Kanya? It means first, it means personal involvement. Handa ka bang ma-involve sa buhay niya? Alam mo, sa totoo lang, alam niyo po ito ng karamihan.
Kaya minsan ang gulo ng buhay, pumasok ka sa isang mundo, pero hindi mo tanggap yung mundong ginagalawan niya. Hindi ko sinabing dapat gayahin mo lahat yon, lalo na mali. Nakuha natin yon. Pero minsan, gusto kita, pero yung mga kababayan mo, ayoko yung salita ninyo. Abo, mga ganun, ayoko niya, naiinis ako. Namumuhi ako sa magulang mo, sa nanay at tatay mo. Hindi ka pwede magmahal. Hindi kayo tatagal, hindi ka handa mag-blend. Walang personal involvement. Hindi kasi pwede na pumasok ka sa isang mundo na kayo lang. Nung pumasok ka sa isang mundo, bumuo kayo ng panibagong mundo, pero may naiiwan pa na magkabilang mundo. Hindi yung kapag pupunta tayo sa mga magulang niya, parang umaapoy lagi yung sarili mo. Hindi ko sinabing, hindi natin mararanasan ito. But napaka-importante nito, kapatid, personal involvement. Kapag tayo ay nakapagkaibigan na, dawit minsan dyan yung mga tao sa paligid niya. Kapag ikaw ay may pinakasalan, dawit doon yung mga magulang niya, nandoon sila. So hindi pwede na muhing-muhi tayo sa paligid natin. Hindi ko sinabing okay nga, kasi may hindi naman talaga okay na sitwasyon. But pwede ba matuto kang mag-blend? Matuto kang makisama at hindi naman makikisama. Ito ba mga kapatid, personal involvement. Sumasamba sa Diyos, ikaw nakatulala lang. Sa generous siya sa church, tapos ikaw, napaka-stingy mo. Kaya sa mga single dito, mag-isip-isip kayo, tignan mo muna, handa ba mag-involve sa'yo yan sa buhay mo? Kasi kinalaunan, malaking gulo to. Handa bang mag-involve yan sa buhay mo? Hindi, basta mahal kita, okay lang yan. Basta wag mo kayong damay dyan sa mga praise the Lord na yan. Pero ikaw talaga mahal na mahal kita. Yun ang binola mo, di ba? Baka ngayon lang yan. Nako, maniwala kayo. Handa ba siyang mag-blend? Sa tama I will belong to them too. Your God will be my God. Piruin mo siya nasa church, ikaw nasa club. Uso pa ba club ngayon? Hindi pwede, di ba? Handa ka bang mag-blend? It means personal involvement. Ito yung sinasabi mo, nasali ako. Sama ako, ambag ako. Akin, sabi ko nga, personality ko to eh. Minsan, napipikon ako kapag may mga choice ako na lugar, may mga choice ako na kakainan, may mga choice ako na, may mga irritable ako. Kapag pupuntahan yon, minsan lumalabas pa rin yan, may ganun pa rin eh, may irritation. Pero iniisip ko na lang, ano ba ako na lang lagi? Sila na lang lagi mag-a-adjust sa akin? Pwede bang ako rin matuto? Pwede rin ba ako matuto na mag-blend naman sa mundo ng mga ito? Kahit hindi perfect. Kahit hindi perfect. Ayun, minsan naaayos kayo, no? Kasi kung mahal ko siya, willing ako na mag-involve sa buhay niya. For example, ako yung tamad na, halos ayaw ko nga umattend ng graduation eh. Ewan ko, may ganun din sa kabilang side namin na graduate nga ako, hindi alam ng mga magulang ko eh, ng Bible school eh, na graduation eh. Pati nga pastor ko, di ko in-invite eh. Tapos nalaman na lang nila, graduate na pala ako. May mga kamag-anak nga ako, graduate ng law school, di rin umattend ng graduation eh. So parang gano'n na nangyayari. Kaya kapag halimbawa may mga party sa family, may mga reunion, nako, naririnig ako. Ganon, ayaw ko talaga. Kaya lang, willing ka ba na mag-blend dito? Yan, hindi naman masama yung ginagawa. Kaya minsan kahit na may battle sa akin, dahil mahal mo yung tao, handa ka mo na rin mahalin yung mahal niya eh. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Ito yung sinasabi mong sali ako. Ito yung sinasabi mong sama ako. Ito yung sinasabi mong ambag ako.
Di ba marami tayong pangarap sa isang bansa, sa bansa natin, marami tayong pangarap sa pamilya natin, marami tayong pangarap sa church natin, maraming mga tao nakangarap pero hindi sila involved. Hindi pwedeng wala ka. So gumawa ka ng paraan para ma-involve ka sa buhay ng mga taong mahal mo. Gumawa ka. So if you love your God in your church, dapat kasali ka rin at kasama ka sa mission nito. Hindi pwedeng sumama tayo sa church ni Lord, pero hindi tayo involved dito. Kasi makinig ka maigi kapatid, ang totoong in love, involve. Ang totoong in love, involve. At kapag hindi ka involved, malamang ikaw ay madidissolve. Yung relationship ninyo, pag walang involvement, madidissolve yan. Kasi, doon pa lang may certain separation na eh. Nakuha natin, blend, it means personal involvement. Sasadyain mo talagang ma-involve. Kaya nga hindi pwedeng nag-church tayo but we don't have involvement to sa ating church, sa mission na pinagawa sa atin ng Panginoon. Hindi pwedeng nagmamahal ka tapos hindi ka involved sa buhay niya. O hindi mang 100% but huwag na tayo mag-judge ng iba, sarili na lang natin. Alam natin kung talagang siniseparate natin yung sarili natin o handa tayo mag-blend dito. Pangalawa mga kapatid, ang ibig sabihin ng blend dito, it means sense of belongingness. Una, personal involvement. Pangalawa, sense of belongingness. Sinabi sa Easy English Version sa verse 16, you belong to Israel's people, and I will belong to them too. Your God will be my God. So the sense of belongingness, also known as the need to belong, refers to human emotional need to affiliate with and be accepted by members of a group. For example, sa school, sa trabaho, sa isang team, sa isang religious group, sa isang community. A sense of belonging happens when people are willing to make an effort to reach out to others. Handa ka bang mag-reach out? Kasi hindi lang naman ikaw dapat yun ang maggagawa ng paraan. Sense of belongingness. Gumagawa ka ng effort para ma-reach out mo sila. Ang ganda ng sinabi dito ni Ruth, you belong to Israel's people. At hindi niya sinabi, sige, kaya mo yan. Parang yung for better or for worse, in sickness and health, till death do us part, pero mauna ka. O kaya ikaw na lang. Hindi pwede. Pangatlo natin pag-uusapan yon. Sense of belongingness. Are you willing to make an effort to reach out to others para maging belong ka? Napansin mo, you belong to people's Israel, to Israel's people, and I will belong to them too. Your God will be my God. Handa ka pa kapatid? Again, ibig sabihin ng blend, mix with another so that they combine together. Merge with another. Lalo na pagdating sa color ito, yung i-merge mo yung kulay, di ba? O, tandaan natin, magkakaiba tayo ng kulay, magkakaiba tayo ng isip, magkakaiba tayo ng environment. Handa ka bang mag-merge para makapag-form ng harmonious na combination? Handa mo bang i-blend yung sarili mo? Napaka-importante nitong involvement na ito. Why? Because many are interested, but few are involved. Many are interested, but few are involved. Interesado sa isang bagay, pero hindi ini-involve yung sarili. Maraming mga ganyan, di ba? Interesado ako dito. Interesado ako dito. Interesado ako dito. Ba't hindi mo naman ini-involve yung sarili mo? Walang mangyayari. Umpisa pa lang, wala nang mangyayari. So how to build an unbreakable relationship? Number 2, blend. Learn to merge yourself to form a harmonious combination. Hindi laging magiging perfect ang mga bagay-bagay, pero pwedeng pag-aralan ito. Pero pwedeng pagtagumpayan itong battle na ito. Kung gusto mo talaga na magtagumpayan, you have no choice but to be involved and to make a sense of belongingness. Halimbawa, nahihirapan, parang hirap sila sa'yo dahil medyo reserved ka. Pwede bang, sige, effort ka na ng konti, ikaw naman lumapit. O, kumusta po? Kanya na ako dati nung hirap na hirap ako. Pero gusto ko mapagtagumpayan edi
hamak-hamakbang ka. Kausapin mo, maikipagkwentuhan ka, ganyan. Nakala ko kasi dati, syempre, Christian na Christian eh. Nung sanay ako lagi, di ba, halos araw mo, pagdubog, hanggang pagsikat ng araw, inuman eh. Ganun na nangyayari. So, na born again ako, syempre may mga kamag-anak ka na hindi naman lahat hindi uminom. Ganun pa rin yung iba na pupuntahan mo. So, ang tendency niyan, parang, mga makamundo itong mga tao ito, dito ako sa sulok, dito ako sa sulok. Kaya lang, nasa handaan kayo eh, nasa reunion kayo, nasa sama-sama kayo. Anong gagawin mo? Nakuha natin yon. So, ang ginawa ko, nakipaglasingan ako. Hindi, joke lang, baka record nyo to Putol-putulin Uminom pa rin ako ng tubig. Minom ako ng juice. Yung pala matatanggap pala nila ako. Hindi pala nila ako pipilitin. Kaya lang, iba yung nasa utak ko. Minsan, ang sama agad ng utak mo sa iba, pero hindi naman talaga yun ang iniisip nila sa'yo. Yung nagkikwentuhan lang kayo, natutuwa na pala sila doon, at least nagre-reach out ka para sa kanila. Nakuha natin yun. Are you willing to merge with them? Pwede naman yun eh. Kasi ang kala ko dati, porket Christian ka, wala nang, iwanan mo na yung mga mundo, separate ka na. Hindi, si Jesus Christ ka, umatin ka ng party. Pwede kang sumama, pero hindi ka makisama. Ulitin ko. Wala kang magagawa, lalo na yung wala kang magagawang sitwasyon. Pamilya mo yan eh. Ay, maiwan mo nanay mo sa katatay mo. Hindi, do not be equally yoked with unbeliever. Hindi alam yung context, iniwanan na lahat. Sino pa kasama mo? Hindi naman lahat ng, kahit ka pumunta ka sa church, hindi naman lahat nun Christian eh. Uy. Nakuha natin yun. Diba, paano ka magtatagumpay ngayon yan? Learn how to blend. It means personal involvement. Magpuro yung, sige, ang ganda. Pero wala man lang ambag. Handa ka bang mag-ambag? Gusto mong gumanda yung grupo ninyo, yung pamilya ninyo, kailangan ng personal involvement. Kailangan ng sense of belongingness. Gagawa ka ng paraan para mag-blend ka sa Kanya. Para makapag-blend ka sa mundo niya. Hakuha natin yon. Last but not the least. Verse 17. Wherever you die, I will die. And there I will be buried. May the Lord punish me severely if I allow anything but death to separate us. How to build an unbreakable relationship? Number 1, letter A, adjust. Letter B, blend. And letter C, commit. Napaka-importante para makapag-build ng isang unbreakable na relationship. Pipiliin mong mag-commit. Verse 17a, I want to die where you die and be buried. Commitment here means it involves sacrificial commitment. Napansin nyo, I want to die where you die and be buried there. Remember this, brothers and sisters, that commitment involves tons of sacrifices. Handa ka na bang sabihin sa Kanya na for better, for worse? For richer, for poorer? In sickness and in health? Until death do us part? Masasama ka lang sa mga laksa-laksa na kung saan breakable na relationship if you're not willing to commit. Magdidesisyon ka talaga pagdating sa commitment. But commitment involves tons of sacrifices. Handa ka ba magsakripisyo? Handa ka bang isakripisyo yung buhay mo? Para sa pamilya mo. Hindi pala ganun kadali, no? Yung mag-lead ng family. Sa church, sanay na ako pagdating sa sakripisyo. Wala halos kain, wala kang pamasahe, manliliit ang tingin mo sa sarili mo, kasi ultimo 25, hinahanap ko. Dati may mga kahoy pa dati yung higaan dito eh. Ultimo 25, hahanapin ko para lang pandagdag sa baon ko. Tapos kapag wala na talaga, ang gagawin ko, hindi alam ng mga members, maglalakad ako dun sa, kasi hindi abot yung pamasahe ko, lalakad ako ng malayo-layo ng konti. Tapos para mura na lang yung susunod na pamasahe ko. Gano'n na lang. Tapos nag-aaral ako sa Bible school para magkaroon ako ng pangkain nun. Talagang by faith talaga eh.
Wala, kakapalan mo talaga mukha mo. Sasabihin ko, lalo na sa mga busy na kaklase ko, sabihin ko, ako nagagawa niyan para makapagtrabaho ka pa. Ito lang, mura lang to. Kala mo concerned no? Hindi, concerned talaga. Number 1, pero pangalawa, wala makain. Walang budget. Kapag mahal mo ang isang bagay, kapag gusto mong matapos ang isang bagay, kung gusto mong mapagtagumpayan ng isang bagay, nagdidemand ito ng commitment. Kaya lang, sakripisyo yan. I want to die where you die and be buried there. Tapos nung may pamilya na, may mga bagay na para sa'yo na lang eh. Kaya lang, ibibigay mo pa sa pamilya mo, sa asawa mo, sa mga anak mo. Tapos yung iba, sayang to, ba't ba ganito, ba't ba ganito? Hindi ka pwede magpamilya kapag hindi ka marunong mag-commit. Hindi ka pwede magpamilya kapag hindi ka marunong mag-sacrifice. Handa ka na ba na sabihin ito? I want to die where you die and be buried there. It involves sacrificial commitment. Second, it involves radical commitment. 17b. I want to die where you die and be buried there. Ito yung sa A. Sabi, may the Lord do, tingnan niyo po, may the Lord do terrible things to me if I allow anything but death to separate us. O inamin naman dito di ba may natural naman talaga na separation. Hindi natin inevitable ito. Pero may mga bagay na pwede mong piliin para maging unbreakable ito. Habang hindi pa dumadating yung kamatayan. Pero sinabi niya, may the Lord do terrible things to me. Kapag inalaw ko na naghiwalay tayo, liban sa kamatayan. Ay, pambira. It involves radical commitment. Kasi ang commitment ngayon, kapag masaya tayo, tayo. Pag malungkot na, ayawan na. Yun yung natural. But ito radical. Iba ang natural, iba ang radical. Kaya kapag ikaw ang nagbago sa mundong ito, sa mundo ng mga tamad, ikaw ang magtatagumpay. Habang nagsisinuod sila, habang sila'y nagsisigala ng gala, ikaw naman hinaharap mo yung pangarap mo, nag-focus ka sa gusto mong marating, mag-iiba ka talaga. But you need radical commitment. Handa ka bang mag-iba? Handa ka ba mag-iba ng lugar? Handa ka ba mag-iba ng mga kasama? Handa ka ba mag-iba ng ugali? Handa ka ba mag-iba ng commitment? May the Lord do terrible things to me. Ang bigat nito. Ang bigat ng declaration dito ni Ruth sa kanya. May the Lord do terrible things to me if I allow anything but death to separate us. Sila yung nag-iiba at hindi nagigiba. It involves sacrificial commitment. Handa ka ba mag-sacrifice ng time, ng treasure, ng talent mo para lang dyan sa relationship na yan? At handa ka bang gumawa ng mga radikal na commitment na kung saan hindi kayang gawin ng iba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Gusto mong magtagumpay, wag mong gawin yung hindi ginagawa na hindi matagumpay. Tignan mo yung madalas na ginagawa nila nung hindi matagumpay. Wag mong gawin yun. Wag mong gayahin, maging radical ka. Kahit na bulihin ka nila, huwag mong gawin yun kasi gusto nila, pareho lang kayo eh. Huwag mong gawin yun. Tapos hanapin mo, tignan mo naman yung mga ginagawa ng mga matagumpay. Hakuha natin yun. It involves radical commitment. Handa ka bang mag-iba? Para lang huwag mag-iba. Handa ka bang gumawa ng mga ganitong klaseng commitment? O dati sabi ko, sige na, magutom, maglilingkod na ako kay Lord. Kasi dati, kaya ayaw kong maglingkod kay Lord kasi mamamatay daw ng dilat ang mga mata pag nagpastor eh. Siyempre, sino ba naman gusto? Siyempre, gusto naman ng tao nakapikit man lang pag namatay. Hindi dilat, hindi. Ibig sabihin nun, gutom. Gutom ka na daw, gutom pa pamilya mo. Tapos itatatwa ka pa ng pamilya mo. Sino ba naman may gusto nun? Di ba? Pero yung minsan pala, tinitest ka lang no? Ng Panginoon. All genuine will be tested. Kapag nag-commit ka na, dito na ngayon magkakatalo-talo. Why? Because true love has sticking power. Ang totoong pagmamahal, may sticking power yan. Kung mahal mo talaga, magsasakripisyo ka. Kung mahal mo talaga, mag-iiba ka talaga. Pagdating sa commitment, iibahin mo talaga siya. Why? Because tough love is tested in tough times. Again, tough love is tested in tough times. Makikita mo talaga yung totoong tough na love talaga yan.
Masusubok yan sa panahon na tough na yung sitwasyon. Yung iba, ayawan na ng ayawan. Yung iba, nawawalan na ng pag-asa. Pero ikaw, mahal ko pa rin kayo. Ito pa rin ang gagawin ko. Because true love is not only there in good times, but also in bad times. Hindi lang sa panahon na may padala. Yung mga tao, hindi lang sa panahon na may nabibigay sila. Hindi lang sa panahon na masaya, but pati na rin in persecution and even in tribulation. Marami ang tunay na pag-ibig ang nasayang dahil hindi kayang ipaglaban yung pag-ibig na yon. Sa dami ng hadlang, di na kinayang ipaglaban. So show your love by sticking with someone through tough times. Kailangan meron tayong sticking power. You have to commit yourself. You have to commit yourself. Walang ibang dahilan. Walang ibang paraan. Commitment. Ang tawag doon. Ang tawag nga namin doon, commitment baboy. Tinuturo lagi sa amin dati ni Dr. Eli Javier, commitment baboy. Sabi niya gano'n. Kasi kapag commitment manok ka lang, madali lang yung egg eh. Para daw mapasaya ang isang pamilya, ang isang bansa, egg lang naman ng manok ang iaalay niya, ang iko-commit niya eh. Mapapasaya na yon. Kasi sinabi nung baboy, lugi ako sa'yo. Ako mapapasaya ko yung mga tao. Kailangan, hindi lang naman kuko ko. Buong buhay ko, ibibigay ko para magkaroon ng lechon baboy. Meron ba lechon kuko? Ng baboy? Wala naman eh. Ibibigay mo yung buhay mo. Kaya ang tanong dito, handa mo bang isakripisyo yung buhay mo? Para dyan sa pamilya mo, para dyan sa relationship mo, para dyan sa mga pinangungunahan mo. And that's commitment. Handa ka ba mag-sacrifice? Handa ka bang mag-iba? Radical na commitment. Diyan na mag-uumpisa kapatid, na magugulo yung relationship na yan. Kasi nasusubok ang tunay na pagmamahal sa tindi ng mga pagsubok na pinagdadaanan sa buhay. Kaya, hindi porket may pagsubok na dumadaan sa iyong relationship, ending na yon. Simula pala yon ng isang napakagandang, may dinedevelop pala siya na napakagandang characteristics, napakagandang bagay sa inyong relasyon. Kaya wag mong sasayangin yung panahon na dumadaan ka ng pagsubok, diyan mo i-apply yung mga bagay na to. Kasi may mga bagay na dun lang siya na-develop kapag humakbang ka na sa sitwasyon na yon. So how to build an unbreakable relationship? Ito yung ABC of unbreakable relationship. Letter A, adjust. It means be flexible. Again, mas maganda pang mag-bend kaysa mag-break. Isipin mo lagi yon. It's better to bend than to break. Kapag napipikon ka na, okay lang ba sa'yo yan? O, naiwan o mahal mo talaga yan? Mahal ko talaga eh. O, di mag-bend ka. Second, be teachable. Dapat willing to learn. Letter B, blend. It means personal involvement. Hindi lang bahala ka dyan. Hindi, sama ako dyan. Sama ako dyan. It means sense of belongingness. Gagawa ka ng effort para lang mabilong ka dun sa tao, para lang mabilong siya sa'yo. Gagawa ka ng effort. And then letter C, it involves sacrificial commitment and radical commitment. And I will end with this. Tignan nyo kung paano. Binasa natin yung 17, di ba? Ito yung naging 18. Ito yung 18 sa 19. Ito yung naging resulta dito. Tignan nyo po. When Naomi saw the truth had her heart set on going with her, hindi na magpapapigil. Talagang committed na siya. Ano nangyari? She gave in. May mga bagay pala na sasadyain talaga na ayaw ka na talaga. Pero may mga tao na sinasabi nila, umalis ka na sa buhay ko dahil sa tindi ng pagsubok. Pero may mga tao na kahit ganun ang gusto nila, pero ikaw, in-apply mo itong ABC ito, mag-give in din sila. Dahil siguro sa tindi lang ng pagsubok. Dahil siguro sa mabigat lang yung sitwasyon. Napansin niyo po mga kapatid, siya mismo sinasabi, hopeless na ako. Wala mangyayari sa relationship natin dito. Pati kayo madadamay sa kamalasan ko. But when Naomi saw the ABC, but when Naomi saw the truth had her heart set on going with her, she gave in. Tignan nyo yung 19. And the two of them traveled on together to Bethlehem.
If we hold on together, I know a dream will never die. And so the two of them traveled on together. Ano nangyari? Walang split na nangyari. Walang iwanan na nangyari. Makinig ka maigi dito. Listen to this. And the two of them traveled together. Anong nangyari nung sila ay together? Alam mo, ang daming magagandang bagay na pwedeng mangyari sa mundo kapag magkasama kayo. Kaya pinipilit ng demonyo na paghiwalayin lagi. Ihiwalay ka sa mga kapwa mo mananampalataya, mag-backslide ka, ihiwalay ka sa tunay na nagmamahal sa'yo, kamuhian mo sila, kasi may power ang togetherness. Nandun ang success. Di ba Deuteronomy 8:18? It is He who gave you the power to produce wealth. Yung word na power, di ba? Pinanggalingan yun, yung bride sa groom. Kaya nga kapag ang mag-asawa, nagkaisa yan, mas lalo silang yumayaman. Sabi ng pag-aaral. Kung kailan nag-asawa, doon pa yumaman ng yumaman. Hindi man lahat, ha? Kasi importante yung together. Sa isang grupo, kaya pinipilit natin, di ba? Nagkakaroon kayo ng team building, para sa unity. Di ba napaka-importante nito? Yung hirap. Ang gagawin ng Diablo para masira isang kumpanya, para masira relationship mo, simple lang, i-divide kayo. Para hindi magtagumpay ang isang gawain, i-divide ng i-divide. Di ba para wag kang magkaroon ng faith, bibigyan ka niya ng doubt? Ano ibig sabihin ng doubt? Double. Gawin kang double-minded para hindi ka magkaroon ng faith. Yung anggulo mo, the two of them traveled on together. Anong nangyari nung sila ay nagkaroon ng together? Pabalik sila sa Bethlehem. Ano nangyari sa kanila? Doon sa together na yon. Anong naging epekto nung hindi sila nag-separate? Nung nagsama sila sa kanilang pangarap. Tingnan nyo yung epekto. Tingnan natin sa New Testament. Matthew chapter 1, verses 5 hanggang 6 and 16. Ito yung lineage ng mga makapangyarihan na tao at pinakamakapangyarihan. 5. Salmon, the father of Boaz, whose mother was Rahab. Boaz was the father of Obed, whose mother was Ruth. Ito na yun. Moabite, sinama lang ni Naomi, sumama lang kay Naomi. Ulitin ko ha. Salmon, the father of Boaz, whose mother was Rahab. Boaz, the father of Obed, whose mother was Ruth. Obed, the father of Jesse. And Jesse, the father of King David. And the two of them traveled on together. Resulta, hari. Di mo naman akalain, pagan, bigo. Tapos naging lola ng pinakamakapangyarihan, pinakasikat na hari ng Israel. Ito pa. Wait, there's more. Verse 16. And Jacob, kung ipo-forward lang natin yun, dire-diretso lang. And Jacob, the father of Joseph, the husband of Mary, and Mary was the mother of Jesus, who is called the Messiah. Epekto ng pag-travel nila together, Haring David. Hindi pa natapos doon. Isa pang hari. Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Buti na lang, hindi nagkamali si Ruth ng sinamahan. Naging lola siya ng napakahusay na hari. At higit sa lahat, hari ng mga hari. Indeed, God can change the course of your life. Nasabi nila, pagan na tao, walang silbing tao ang tingin sa kanila, aso nga tingin sa kanila eh.
dati. Believe me, God can change the course of your life. God can bless you for you to become a blessing. Anong ginawa lang nila? Binigay niya lang yung sarili niya. Sabi niya, your people will be my people and your God will be my God. Nag-adjust siya, nag-blend siya, nag-commit siya. Pambihira. King David and King of Kings and Lord of Lords. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Ngayon ang tanong, handa ka bang ibigay yung buhay mo sa same God na kung saan pinagbigyan nila ng buhay nila? Gusto ko malaman mo, pwede mag-iba buhay mo. Pwede hindi ka matulad sa iba. Pwede hindi maganda ang naging ending nila. Pero sa'yo mag-iiba. Mag-journey ka lang nakasama. Litin ka, mag-journey ka lang kasama yung mga taong tamang tao sa buhay mo. 19, ulitin ko sa root. So the two of them traveled on together. Ang resulta, Messiah, Savior. Kung wala itong together nila dati, wala tayong forever ngayon. Kung wala yung together nila dati, wala tayong forever ngayon. Wala tayong eternal life ngayon. Buti na lang, may pinili na manatili sa isa't isa. I want you to close your eyes right now. Di ko alam, kapatid, kung ano yung mga kwento sa iyong buhay. Di ko alam kung ano yung mga natural na mga pangyayari sa iyong pamilya o sa iyong angkan. Na tila baga parang papunta na rin tayo doon. Na parang hindi magaganda nangyari sa paligid natin ay parang kala mo hindi mangyayari sa iyo. Pero yung pala unti-unti na natutulad ka. Kung paano silang mawasak, parang unti-unti na rin nangyayari sa iyo. And don't be too complacent. Dahil lahat tayo vulnerable dito. But you have to choose. Build an unbreakable relationship. Starting today, build. Bigay mo yung buhay mo sa same na Diyos na pinagbigyan niya ng buhay. Mamuhay ka dun sa uri ng buhay na gusto ng Diyos na yun. And maybe, nanggaling ka sa pamilya na kung saan wasak. Katulad ni Naomi at Ruth, galing sila sa matinding kabiguan, hopeless. Nakita naman natin eh. Gusto ko malaman mo, kapatid, pwedeng mag-iba ang buhay mo. Pwedeng mag-iba. Huwag kang bibitiw sa mga tamang tao. Huwag mong kinasasanayan na lagi ka na lang winawasak. Na lagi ka na lang siniseparate ang demonyo. Na lagi ka na lang pinaglalaroan ng mundo. Pinagpipira-piraso lagi yung buhay mo. Yung pangarap mo, huwag kang papayag. You can be different. God can change the course of your life. Kayang pagandahin ng Panginoon ang destiny mo. But you have to choose. Kung ikaw man ay hirap, dahil yun lang din ang kinaya mo, dahil yun lang din nakita mo. O tila baga parang yun na rin ang nangyayari sa'yo, yung hindi magandang yun. Give your life to the Lord. Naomi din naman, di ba? Hindi naman maganda kinasanayan niyang buhay. Mapait din naman. Pero pinili niya lang din yung Diyos ni Naomi. And that same God can bless you and change you. If you want to change your life today, if you want to change the course of your life today, I challenge you. Give your life to that same God na kung saan nagbago ng buhay ni Ruth at Naomi. Na nagkaroon ng magandang resulta sa future. King David. Jesus, who is called the Messiah. Pwede ka mag-iba. Bigay mo yung buhay mo kay Lord. Ngayong oras na ito, if you want to give your life to the Lord, I want to challenge you, mananalangin tayo. Sabayan mo itong panalangin na ito. But make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again.
Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, Lord Jesus, I surrender my life to you. I surrender my life to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner. but I believe that you are my Savior. I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Be my King. Be my King. Save me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name. Amen. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo ito for the very first time at ginawa mo ito ng sang-ayon sa iyong puso, personal na desisyon, that same God who changed the course of Ruth and Naomi, who changed the destiny of these ultra-successful believers, is the same God that can change your life. It's the same God that can transform your life. He is the same God that can bless you. He's the same God that can take you out of that miry clay. It's the same God that can mend your broken heart. He is the same God. Who can turn that hopeless situation into a successful one. Give your life to that God. Father, bless your people today. Lahat, Panginoon, nang may past na hindi maganda sa kanilang pamilya. Lahat, Panginoon, na may mga terrible experiences sa kanilang mga magulang, Panginoon, o sa kanilang mga kamag-anak. Lahat na may mga nawasak na pamilya at nawasak na kabuhayan. Katulad nila Naomi at Ruth, lahat na nakaranas ng hopelessness, oh God. I pray, God, that you touch these people. I pray for your Spirit right now to empower them, oh God. Change our hearts, Lord. Tanggalin mo po, Panginoon, yung pride sa aming buhay. Lord, I speak for spirit of humility right now. Na handang magpakumbaba. Na handang magbago. Na handang magsakripisyo. In the name of Jesus, I renounce that curse right now na mayroon sa iyong pamilya, sa iyong tahanan. Ikaw mismo na nakikinig kayo at nananalangin. Renounce that curse. Choose to change. Choose to have a brighter future. Pray for a different kind of life. Lord, tanggalin niyo po lahat ng sumpa ng pagkawasak sa aming buhay. We declare, God, na hindi na mauulit ito sa aming pamilya sa pangalan ni Jesus. Kapit kay Lord, kapatid. Kapit sa Panginoon. Hindi mo kaya yan na mag-isa. Humingi ka ng tulong sa Kanya. Aminin mo na hindi maganda ang sitwasyon, pero gusto mong mabago ang iyong buhay mo. Come to Jesus right now. Surrender everything to God. Change us, Lord. Change the course of our lives. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, hallelujah. Touch your people, God. Renew us, Lord. Transform us today. In the name of Jesus. Oh, Lord. Come to the Lord right now. Ask God to change the course of your life. Ask God to bend your broken heart. I rebuke every hopelessness.
of grinding poverty right now. I cast out depression right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, move in our midst. Give us peace. Shalom. In the name of Jesus. Oh Lord, change us, God. Bless your people, God, today. Oh Lord. Oh Jesus. Ask God. Empower your people, God. Build us, Lord. Build us once again, God. Raise us up, Lord. And I will build my life upon The Lord is transforming someone today. The Lord is changing someone right now. And I will Oh, put Jesus. my trust in you alone. Come on, for the last time, ask the Lord. The Lord is building someone. And I will build Jesus. my life Oh, Lord. upon your love. Oh, Jesus. It is the firm foundation, and I will Oh, Lord. put my trust in you alone. And I will Yes, Lord. not be shaken. Yes, Lord, hindi na po namin, Panginoon, may mga inevitable na bagay, Panginoon, na hindi kami maiiwasan. Pero Lord, may mga bagay na pwede kaming pagdesisyonan ngayon, Lord. And right here, right now, wherever we are today, nagdidesisyon po kami, Panginoon, na maghari ka sa buhay namin. Ikaw ang maging Panginoon. Ikaw yung maging Diyos ng buhay namin. Lord, nagdidesisyon din kami, Panginoon, na magkukumit sa iyo at sa mga tamang tao sa buhay namin. And I believe that today, may mga sumpa na nawala, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus. May mga wasak na puso, Panginoon, na binuo mo. May mga nagkapira-pirasong pangarap, Panginoon, na kung saan binubuo mo ngayong araw na ito. Lord, pinipili po namin Ikaw sa aming buhay. At pinipili namin, Panginoon, yung direksyon mo sa aming buhay. Salamat po. Lord, Ikaw na po ang bahala. Tulad ni Naomi at Ruth, Lord, di naman nila alam ang ending nila eh. Kaya lang, ginawa ka lang nilang beginning nila, Lord. Nag-umpisa lang sila sa iyo, Panginoon. At Ikaw ang gumawa ng magandang bukas nila at magandang future nila. And I believe, Lord, the same God na gumawa at lumikha ng magandang future, magandang pamilya, kina Ruth, Panginoon, at Naomi, is the same God na magbibless sa family namin. I pray, God, that you bless every family, Lord, na nire-represent ng mga worshipers na ito, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, I pray that you bless our family. You bless every union right now, every relationship, Panginoon. Ikaw po ang maging hari ng relationship na ito, Lord. Especially yung mga tamang relasyon na ito, Panginoon, i-bless mo sa pangalan ng Panginoong Hesus. At naniniwala ako, Lord, magbubunga ito, Panginoon, ng pagpapala sa panahon namin at sa susunod na panahon. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Dahil Ikaw ang babago ng ngayon namin at ng bukas namin. Salamat po. Ngayon pa lang, Lord, dinideclare na po namin ito, Panginoon, at pinaniniwalaan na po namin ang lahat ng ito. Hindi man namin alam, Panginoon, kung ano ang magiging wakas namin. Pero ang malinaw sa amin, sa iyo kami magsisimula, Panginoon.
Minsan, Lord, di man namin alam exactly kung ano magiging resulta. Ang gagawin lang namin, Lord, magsimula ulit sa iyo, Panginoon. Dahil naniniwala kami, Panginoon, na kapag hawak mo ang isang bagay, tiyak ang tagumpay, Panginoon. Salamat nga po muli. And right now, kapatid, selyuhan natin lahat ng ating napakinggan. Huwag mong hayaan na yung mga seeds of greatness na ito, yung mga seeds na ito ng Word of God, na kung saan na-receive mo ngayong araw na ito ay mawala. Hayaan mo, kapatid, na ikaw ay mapagpala upang ikaw ay maging pagpapala. Right now, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. Every time we declare ito, the Bible said, receive it, and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. Lord, we receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, Amen and Amen. God bless you all. See you next week. God bless amazing people of God. See you again next Sunday. How deep, how wide, how long, how high, how deep, how wide, how long, how high. Your love is like no other. Nothing else satisfies. It goes to the deepest one.